Hindi naging matagumpay ang League of Nations sa layunin nitong pandaigdigang kapayapaan. Dahil sa di pagkakasundo at kawalan ng suporta mula sa makapangyarihang mga bansa na naging dahilan ng muling pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, nabuo ang isang organisasyon na humalili sa League of Nations at tinawag itong United Nations. Ang watawat ng United Nations ay may liwanag na asul na background at may puting emblem sa gitna. Ang emblem ay nagpapakita ng isang mapa ng mundo na nakatutok sa hilagang polo na may mga puting guhit ng mga kontinente. Ito ay pinalilibutan ng dalawang sanga ng olibo na sumisimbolo ng kapayapaan. Ang watawat nito ay nabuo noong October 20, 1947 at unang iwinagayway noong April 25, 1948 sa unang anibersaryo ng United Nations. Ito ay dinisenyo ni Donald McLaughlin, isang American architect. Batay sa emblemang nilikha noong 1945 ni Oliver Lincoln Lundquist, isang industrial designer at architect. Ang watawat ay kumakatawan sa misyon ng UN para sa pandaigdigang kapayapaan, kooperasyon at pag-unlad. Ang liwanag na asul na kulay na sumisimbolo ng kapayapaan at ang mga sanga ng olibo ay nagpapakita ng mga pangunahing pagpapahalaga ng UN, pagkakaisa at harmonya sa pagitan ng mga bansa. Ang kasulatan o charter ng United Nations ay isang dokumento na nagtatag ng UN at isang multilateral na kasunduan. Ito ay nilagdaan noong June 26, 1945 sa San Francisco sa pagtatapos ng United Nations Conference on International Organization at opisyal na naitatag noong October 24, 1945 upang magsulong ng kapayapaan, seguridad at kaunlaran sa buong mundo. Nakasaad sa Charter ng United Nations sa Chapter 1, Article 1, ang apat na layunin ng United Nations. Ang mga ito ay: una, panatilihin ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad at para sa layuning ito, magsagawa ng mga mabisang kolektibong hakbang upang maiwasan at alisin ng mga banta sa kapayapaan at upang sugpuin ang mga kilos ng agresyon o iba pang paglabag sa kapayapaan at magdala ng mga solusyon sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Alinsunod sa mga prinsipyo ng katarungan at internasyonal na batas sa pagsasaayos o paglutas ng mga internasyonal na alitan o mga sitwasyon na maaaring magdulot ng paglabag sa kapayapaan. Ikalawa, paunlarin ang magilaw na ugnayan sa pagitan ng mga bansa batay sa paggalang sa prinsipyo ng pantay na karapatan at karapatan ng mga tao sa sariling pagpapasya at magsagawa ng iba pang angkop na hakbang upang palakasin ang pangdaigdigang kapayapaan. Ikatlo, makamit ang internasyonal na kooperasyon sa paglutas ng mga internasyonal na problema ng ekonomiko, panlipunan, pangkultura o makatawid na katangian at sa pagsusulong at pagpapalaganap ng paggalang sa mga karapatang pantao at sa mga pangunahing kalayaan para sa lahat ng walang pagtatangi sa lahi, kasarian, wika o relihiyon. At ikaapat, maging isang sentro para sa pagpapantay-pantay ng mga aksyon ng mga bansa sa pag-abot ng pangkaraniwang layunin. Sa kabuuan, ang United Nations ay may mga pangunahing layunin ng paghahanap ng solusyon sa mga problema ng buong mundo at pagpapalakas ng kolaborasyon at kooperasyon ng mga bansa upang makamit ang isang mas makatarungan at maayos na mundong tinitirahan.